Bago mo siya sukuan, isipin mo muna. Karamihan sa mga lalaki sumusuko ng hindi pa dapat. Hindi dahil wala ng pag-asa, kundi dahil hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Napansin mo bang parang lumalayo siya? Dati, masaya siyang kausap, pero ngayon parang hindi na siya interesado. Hindi na siya kasing lambing, hindi na siya mabilis mag-reply, at hindi na siya masyadong nag-e-effort para makasama ka. Parang unti-unti siyang nawawala sa buhay mo. Dito nagkakamali ang maraming lalaki. Ang unang iniisip nila, may iba na ba siya? O hindi na ba niya ako gusto? Dahil sa takot na tuluyan siyang mawala. Nagsisimula silang maghabol. Mas lalo silang nagpapakita ng feelings. Nagbibigay ng sobrang atensyon at ginagawa ang lahat para bumalik siya. Pero imbes na bumalik, mas lalo lang siyang lumalayo. Kung ganito ang nararanasan mo ngayon, kalma ka lang. Huwag agad magpadala sa emosyon. Bago ka gumawa ng anumang hakbang, tanungin mo ang sarili mo. Paano kung ito ay isang oportunidad imbes na katapusan? Paano kung ang paglayo niya ay hindi para tapusin ang relasyon, kundi para subukin ka? Para makita kung gaano ka katatag, kung marunong kang magpahalaga sa sarili mo, at kung kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Ngayon, ang tanong, paano mo babaliktarin ang sitwasyon nang hindi ka naghahabol, hindi nagmamakaawa, at hindi nawawalan ng respeto sa sarili? Yan ang pag-uusapan natin. Una, bakit siya lumalayo? Napansin mo bang parang lumalayo siya? Maraming lalaki ang agad kinakabahan at iniisip na baka may iba na siya o baka hindi na siya interesado. Dahil sa takot na mawala siya, bigla silang nagiging sobrang sweet, mas madalas mag-text at ibinibigay ang lahat ng effort para lang bumalik ang dati niyang pagtrato. Pero sa halip na bumalik siya, mas lalo lang siyang lumalayo. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi nawawala ang feelings ng babae ng biglaan. Hindi siya basta gigising isang araw at magpapasyang hindi ka na niya gusto. Ang totoo, dahan-dahan itong nangyayari. Unti-unting nawawala ang excitement, ang challenge, at ang misteryo sa relasyon. Minsan, hindi niya rin sinasadya, pero subconsciously, tinetesting ka niya. Gusto niyang makita kung paano ka magre-react kapag hindi na siya kasing lambing ng dati. Matataranta ka ba? Maghahabol ka ba? O mananatili kang kalmado at kumpiyansa sa sarili mo? At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Imbes na hayaan siyang bumalik ng kusa, lalo silang nagpupumilit. Mas madalas mag-text, mas maraming tawag, at minsan halos magmakaawa na. Ang problema, imbes na bumalik ang dating init, mas nawawalan siya ng interes at respeto. Bakit? Dahil kapag sobrang available ang isang bagay, hindi na ito pinapahalagahan. Ano ang tamang gawin? Huwag maghabol. Huwag magmakaawa. Matuto kang pahalagahan ang sarili mo. Pangalawa, ang silent test na hindi mo napapansin. Napansin mo bang bigla siyang lumamig o parang hindi na kasing sweet ng dati? Hindi niya ito laging sinasadya, pero madalas isa itong silent test. Paraan niya para makita kung paano ka magre-react kapag hindi na siya ganoon ka-attentive sa'yo. Ano ang gusto niyang malaman? Malakas ba ang kontrol mo sa emosyon? Kapag lumayo siya, mananatili ka bang kalmado o magpapanik ka? May iba ka bang options o siya lang? Kapag naramdaman niyang siya lang ang mundo mo, baka lalo siyang mawalan ng interes.
Mananatili ka bang matatag o maghahabol ka? Gusto niyang makita kung confident ka sa sarili mo o kung madali kang madala ng emosyon. Dito madalas nagkakamali ang maraming lalaki. Sa halip na manatiling chill, nagdo-double text sila, agad nag-aalala at pilit ibinabalik ang dating closeness. Kapag hindi siya nag-reply agad, magpapadala ulit ng message. Kapag nag-iba ang kilos niya, agad magtatanong ng, "Okay ka lang ba? May problema ba tayo?" At kapag nakansela ang date, mabilis mag-aalok ng bagong schedule. Ang problema, lalong bumababa ang atraksyon dahil pinapakita mong kontrolado ka ng emosyon mo. Paano mo mapapasa ang test na ito? Huwag maghabol. Kapag lumayo siya, huwag mong pilitin. Huwag mag-react agad. Huwag padalos-dalos sa pagte-text o pagpapakita ng sobrang concern. Panatilihin ang respeto sa sarili. Kapag kalmado ka at hindi siya hinahabol, mas lalo kang nagiging valuable sa kanya. Ang pinakamalakas mong sagot sa test na ito, katahimikan at kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, ang lakas ng distansya at pagtitimpi. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakala na mas mamahalin sila ng isang babae kapag lagi silang nandyan, laging available, at palaging nagpapakita ng effort. Pero ang hindi nila alam ay ito, mas naa-attract ang babae sa pagkawala mo kaysa sa palagi kang nandyan. Kapag palagi kang present, madaling maabot at laging nauuna sa kanya, nawawalan siya ng interes. Bakit? Kasi wala na siyang kailangang gawin para makuha ang atensyon mo. Alam niyang kahit anong mangyari, andyan ka lang. At kapag alam niyang hindi ka mawawala, doon siya nagsisimulang mawalan ng excitement at challenge. Pero paano kung hindi ka na kasing dali maabot? Dito nagsisimula siyang magtaka. Bakit hindi siya nagre-react? Bakit hindi siya nag-message? May iba na ba siyang pinagkakaabalahan? Kahit wala kang ginagawa, nagsisimula na siyang mag-isip tungkol sa'yo. Paano mo ito magagamit ng tama? Huwag siyang i-text agad. Kung hindi siya nagparamdam, huwag mo siyang unahan. Huwag mag-like sa post niya. Huwag ipakita na nakatutok ka pa rin sa kanya. Unahin ang sarili at layunin sa buhay. Gamitin ang oras mo para sa mas mahalagang bagay kaysa sa paghihintay sa kanya. Ano ang epekto nito? Nagsisimula siyang magtaka kung nawala na ang interes mo at doon niya mararamdaman ang pagkawala mo. Kapag napansin niyang hindi ka na kasing available tulad ng dati, mas lalo kanyang maaalala at mapapansin ang halaga mo. Pang-apat, ano ang dapat gawin kapag siya ay lumalayo? Kapag napansin mong lumalayo siya, ano ang unang gagawin mo? Maraming lalaki ang agad na nag-aalala at sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Minsan, nagpapakita sila ng sobrang daming emosyon. Paulit-ulit na sinasabi kung gaano nila kamahal ang babae. O kaya bumabawi sa sobrang sweet na paraan. Iniisip nila na kung gagawin nila ito, babalik ang dating lambing ng babae. Pero ang totoo, mas lalo siyang lalayo. Bakit? Kapag nag-overreact ka at nagpakita ng sobrang pag-aalala, pinapakita mong hindi mo kaya ang distansya. Pinapakita mong ikaw ang mas nangangailangan at dahil dito, parang nawawala ang halaga mo sa paningin niya. Ano ang tamang gawin? I-match ang energy niya. Kung lumalayo siya, hayaan mo lang. Huwag mong pilitin na bumalik agad ang dating closeness ninyo. Huwag sobrahan ng effort.
Hindi mo kailangang bumawi sa sobrang sweet na paraan o ipilit ipaliwanag ang nararamdaman mo. Maging matatag at kalmado. Ipakita mong kahit lumalayo siya, hindi mo siya hahabulin. May sarili kang buhay at hindi mo kailangang umasa lang sa kanya para maging masaya. Ano ang magiging epekto nito? Kapag nakita niyang hindi ka nag-aalala at hindi mo siya hinahabol, magtataka siya. Magsisimula siyang mag-isip, bakit hindi siya nag-react tulad ng ibang lalaki? At kapag nagsimula siyang magtanong, doon babalik ang interes niya. Sa halip na habulin siya, panatilihin ang respeto sa sarili. Ito ang tunay na magpapataas ng halaga mo sa paningin niya. Panlima, kapag bumalik siya, ano ang dapat mong gawin? Matagal kang nanahimik, hindi naghabol, at inuna mo ang sarili mo. Ngayon, bigla siyang nag-message. Ano ang gagawin mo? Karamihan sa mga lalaki, sobrang natutuwa kapag bumalik ang babae. Agad siyang tinatanggap nang walang kahit anong effort mula sa kanya. Iniisip nila, yes, bumalik siya. Ibig sabihin, gusto niya pa rin ako. Dahil dito, bumabalik sila sa dating ugali. Sobrang bigay ng atensyon, sobrang lambing, at parang hindi nawala ang dating dynamics. Ang problema, kapag nakita niyang sobrang excited ka at madali kang bumalik sa dati, iisipin niyang hawak ka pa rin niya. Malalaman niyang kaya kanyang kontrolin kahit kailan niya gusto at mawawala ulit ang challenge. Ano ang dapat mong gawin? Huwag ipakita na sobrang excited ka. Oo, bumalik siya, pero huwag mong ipakita na parang ito ang pinaka-importanteng nangyari sa buhay mo. Hayaan siyang mag-effort na bumawi. Siya ang lumayo, kaya dapat siya rin ang gumawa ng paraan para bumalik. Huwag mong gawing madali para sa kanya. Magsimula muli sa mas balanse na relasyon. Huwag mong ibalik sa dati agad-agad. Dapat makita niyang may pagbabago. Hindi ka na kasing available tulad ng dati at may respeto ka na sa sarili mo. Ano ang epekto nito? Kapag nakita niyang hindi mo siya agad tinanggap nang walang effort, mas rerespetuhin ka niya. Mararamdaman niyang hindi ka madaling kontrolin at hindi ka basta-basta maghahabol. At kapag mas mataas ang respeto niya sa iyo, mas magiging totoo ang nararamdaman niya. Tandaan, kung talagang gusto kanyang balikan, siya mismo ang magpapakita ng effort para patunayan ito. Pang-anim, paano kung hindi na siya bumalik? Ginawa mo na ang tama. Hindi ka naghabol, hindi ka nagmakaawa, at inuna mo ang sarili mo, pero lumipas ang panahon at hindi siya bumalik. Ano na ang susunod mong gagawin? Una sa lahat, tanggapin mo ang katotohanan. Hindi lahat ng babae babalik. At ayos lang yon. Maraming lalaki ang nagkakamali dahil iniisip nila na dapat may closure o dapat bumalik ang babae para lang masabing panalo sila. Pero ang totoo, ang tunay na panalo ay kapag natutunan mong bitawan ang hindi talaga para sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi siya bumalik, ibig sabihin hindi siya ang tamang babae para sa'yo. Hindi mo kailangang habulin ang isang taong hindi sigurado sa'yo. Hindi mo dapat gustuhin ang isang babaeng nananatili lang dahil hinahabol mo siya. Mas piliin mo ang isang babaeng kusang pinipili kang makasama. Ano ang tamang mindset? Mas mabuti ang babaeng nananatili dahil pinapahalagahan ka niya, hindi dahil natatakot siyang mawala ka. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagkawala niya,
nang hindi nawawala ang respeto mo sa sarili, doon mo mararamdaman ang tunay mong halaga bilang lalaki. Hindi ito nakadepende sa kung bumalik siya o hindi, kundi sa paninindigan mo para sa sarili mo. Sa halip na mag-focus sa pagkawala niya, ituon mo ang oras at lakas mo sa pagpapabuti ng sarili mo. Dahil ang lalaking hindi natatakot maiwan ay ang lalaking tunay na mahirap palitan. Pampito, ang lakas ng katahimikan. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan nilang magpaliwanag, makipagtalo o gumawa ng paraan para maayos ang sitwasyon. Kapag lumalayo ang babae, agad silang gumagawa ng hakbang para habulin ito at ibalik ang dating samahan. Pero ang hindi nila alam, minsan, ang pinakamalakas na sagot ay wala kang gawin. Bakit ito epektibo? Kapag pinili mong manahimik, nagkakaroon ng misteryo at hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang iniisip mo. Hindi niya sigurado kung tuluyan ka ng bumitaw o naghihintay lang. Nagsisimula siyang mag-isip kung ano ang nangyari. At ito ang pinakamalakas na epekto ng katahimikan. Hinahayaan mo siyang magdesisyon nang hindi mo siya pinipilit. Ano ang mangyayari kapag lumipas ang ilang araw o linggo? Mapapansin niyang wala ka na. Mararamdaman niyang hindi ka na palaging available tulad ng dati. At kapag naramdaman niya ang pagkawala mo, doon mo malalaman kung talagang mahalaga ka sa kanya. Kung hindi siya naghabol, ibig sabihin, hindi ka talaga mahalaga sa kanya. Kung bigla siyang nagparamdam, ibig sabihin na pagtanto niyang hindi ka madaling palitan. Kaya sa halip na habulin siya, hayaan mong ang katahimikan ang magsalita para sa'yo. Dahil minsan, ang hindi paggawa ng kahit ano ang pinakamakapangyarihang hakbang na magagawa mo. Pangwalo, bakit ka madalas minamaliit ng babae? Napansin mo na ba kung bakit may mga babaeng parang hindi pinapansin ang effort ng isang lalaki? Bakit parang ang dali lang sa kanila na lumayo, magbago, o tratuhin ka na parang hindi mahalaga? Dahil iniisip nila na palagi kang nandyan. Bakit nila ito iniisip? Simple lang. Dahil karamihan sa mga lalaki ay laging naghahabol. Kapag lumayo ang babae, hinahabol agad siya. Kapag naging malamig siya, mas lalo siyang nilalambing. Kapag hindi siya nag-reply, paulit-ulit siyang tinatanong kung may problema. Dahil dito, nagiging kumpiyansa ang babae na kahit anong gawin niya, hindi mawawala ang atensyon mo. Hindi siya natatakot na mawala ka. Kasi alam niyang kahit anong mangyari, andyan ka pa rin. Ano ang mangyayari kapag hindi mo siya hinahabol? Dito nasisira ang inaasahan niya. Magtataka siya. Bakit hindi siya nagre-react? Mapapaisip siya, mahal pa ba niya ako? Magsisimula siyang pagdudahan ang desisyon niyang lumayo. Kapag hindi ka madaling maabot, doon ka lang niya tunay na mapapansin. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, huwag mong gawing sobrang dali para sa kanya. Ang lalaking hindi takot maiwan ay ang lalaking hindi madaling palitan. Pansyam, kailan nagsisimula siyang maramdaman ang pagkawala mo? Sa simula, parang wala lang sa kanya. Normal lang. Hindi ka nag-text, hindi ka tumawag, hindi ka nagparamdam. Iniisip niya, babalik din yan. Hintayin ko lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagbabago ang pakiramdam niya. Ang katahimikang dati niyang hindi pinapansin, biglang nagiging kakaiba. Wala kang text, wala kang tawag, wala kang kahit anong interaction sa social media niya. At dito siya nagsisimulang mag-isip,
Tinitingnan niya ang phone niya. Akala niya may mensahe ka, pero wala. Napapaisip siya. Ako na ba ang nawalan? Nagsisimula siyang mag-alala. Bakit parang hindi siya naapektuhan? Ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Madalas sumusuko sila bago pa gumana ang katahimikan nila. Dahil sa takot na makalimutan, sila ang unang nagme-message ulit. Dahil hindi nila makita ang epekto ng hindi paggawa ng kahit ano, sila mismo ang unang bumabasag ng katahimikan. Dahil hindi nila alam na kailangang maramdaman muna ng babae ang pagkawala mo bago siya mag-isip ng tunay niyang nararamdaman. Kapag hinayaan mong gumana ang katahimikan, malalaman mo kung talagang mahalaga ka sa kanya. Kung hindi siya naghabol, ibig sabihin hindi kanya talaga pinapahalagahan. Kung siya ang unang magparamdam, ibig sabihin nararamdaman na niya ang pagkawala mo at hindi niya gusto yon. Pansampu, ang hindi sinasabing batas ng atraksyon. Maraming lalaki ang hindi alam na ang halaga nila sa isang babae ay nakadepende sa kung gaano sila kahirap palitan. Kung madali kang makuha, madali ka rin niyang balewalain. Kung palagi kang nandyan, hindi niya kailangang tanungin ang sarili kung ano ang pakiramdam nang mawala ka. Ano ang nangyayari kapag palagi kang available? Hindi niya kailangang pag-isipan kung mahalaga ka talaga sa kanya. Hindi niya maiisip kung ano ang pakiramdam nang mawala ka. Hindi niya mararamdaman ang takot na mawala ka. Dahil alam niyang hindi ka mawawala, nagiging kampante siya. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi ka aalis. At doon siya nawawalan ng interes. Pero paano kung bigla kang nawala? Dito nagbabago ang sitwasyon. Nagsisimula siyang mag-alala kung nasanay lang siya na andyan ka palagi. Napapaisip siya kung tama ba ang naging desisyon niyang lumayo. Naguguluhan siya kung bakit bigla kang hindi na naghabol. Ito ang dahilan kung bakit nagiging kaakit-akit ang misteryo. Kapag hindi niya sigurado kung iniisip mo pa rin siya o tuluyan ka ng bumitaw, doon niya mas iniisip ka. Ang lalaking mahirap palitan ay ang lalaking hindi takot lumayo. Kaya kung gusto mong manatili ang respeto at interes niya sa iyo, huwag mong ibigay ng libre ang atensyon at presensya mo. Hayaan mong maramdaman niyang hindi ka madaling palitan. Panlabing isa, bakit bigla siyang nagsisimulang manood sa iyo? Kapag tumigil ka sa paghabol at nanahimik, biglang nagbabago ang kilos niya. Sa halip na balewalain ka, unti-unti kanyang sisilipin. Kapag hindi ka na nagpaparamdam, ano ang ginagawa niya? Tinitingnan niya kung online ka. Pinapansin niya kung active ka pero hindi mo siya tinetext. Sinusuri niya ang social media mo. Baka nagpo-post ka. Baka may ibang babae na nagko-comment sa'yo. Binabalikan niya ang lumang messages niyo. Iniisip niya kung may nasabi ba siyang mali o may hindi siya napansin noon. Bakit niya ito ginagawa? Gusto niyang malaman kung nawala na ang interes mo. Dati, palagi kang andyan, pero ngayon, tahimik ka na. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ka na nagre-react tulad ng dati. Hindi niya matanggap na hindi mo siya hinahabol. Sanay siyang siya ang hinahabol, pero ngayong hindi mo na ginagawa yon, napapaisip siya kung sino talaga ang nawalan. Ikaw ba o siya? Ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kapag tumigil ka sa paghabol, mas lalo kanyang hahanapin. Dati, sigurado siyang hindi ka mawawala. Pero ngayon, hindi na niya alam. At yan mismo ang nagpapabalik ng interes niya sa iyo. Kapag hindi mo siya hinabol, siya mismo ang mapipilitang magtanong kung bakit.
12. Ang mga maliliit na senyales na tinetesting ka niya. Kapag tumigil ka sa paghabol at nanahimik, huwag kang magulat kung bigla siyang magpaparamdam. Pero hindi ito laging halata. Minsan, parang simpleng bagay lang ang ginagawa niya. Pero sa totoo lang, tinitingnan niya kung available ka pa rin. Ano ang mga palatandaan na tinetesting ka niya? Bigla kang ite-text ng hey o kumusta? Magre-react siya sa post mo sa social media pero hindi ka directly kinakausap. Magtatanong siya ng random na bagay na parang walang koneksyon sa inyo. Bakit niya ito ginagawa? Gusto niyang malaman kung available ka pa rin. Tinitingnan niya kung madali ka pa rin niyang makuha. Sinusubukan niyang makita kung hahabol ka ulit. Ano ang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki? Mabilis sumagot. Sa sobrang excitement, halos wala pang 1 minuto, nagre-reply na agad. Sobra agad ang tuwa. Biglang nagiging sobrang sweet. Parang hindi nawala ang distansya sa pagitan nila. At dahil dito, naiisip niya na kaya ka pa rin niyang kontrolin. Iniisip niyang, andyan pa rin siya. Kahit hindi ko siya pinansin noon, 1 text lang, bumalik na agad. Ano ang tamang gawin? Kapag nagparamdam siya, huwag agad magmadali. Hayaan mo siyang mag-effort pa. Kung talagang gusto kanyang balikan, hindi lang siya magpaparamdam. Gagawa siya ng paraan para bumalik ka sa buhay niya. 13. Paano mo hahawakan ng sandali na nagpaparamdam siya? Kapag bigla siyang nag-message o nagparamdam, hindi ibig sabihin na panalo ka na. Maraming lalaki ang iniisip na kapag bumalik siya, okay na ulit ang lahat. Pero ang totoo, ito ang pinaka-importanteng sandali. Dito mo malalaman kung talagang seryoso siyang bumalik o naglalaro lang. May 2 pagpipilian ka sa puntong ito. Una, bumalik sa dating pattern. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Kapag bumalik ka agad sa dati mong ugali, sobrang bilis mag-reply. Masyadong excited at ibinigay mo agad ang buong atensyon mo. Babalik din siya sa dating mindset. Iisipin niya, madali ko pa rin siyang makuha. Wala namang nagbago. Pangalawa, maging kalmado at hayaan siyang mag-effort sa'yo. Ito ang tamang diskarte. Huwag kang agad magmadali. Hayaan mo siyang patunayan kung talagang gusto kanyang balikan. Kapag hindi ka agad nagpakita ng sobrang excitement, magsisimula siyang magtaka at magiging curious sa'yo. Bakit mas epektibo ang pagiging challenge? Kapag hindi mo siya tinanggap agad ng walang effort, mas lalo siyang magiging interesado. Magtataka siya kung bakit hindi ka agad nag-react. Mapapaisip siya kung may iba ka bang pinagkakaabalahan. Mas lalo siyang maiengganyo na patunayan na sincere siya sa pagbabalik niya. Ang sekreto, huwag gawing madali para sa kanya ang pagbabalik. Dapat niyang ipakita na seryoso siya at hindi lang trip-trip lang ang pagpaparamdam niya. Kapag nakita niyang may halaga ka at hindi ka basta-bastang bumabalik, mas lalo kanyang irerespeto at mas magiging totoo ang interes niya sa iyo. 14. Ang ultimate mindset shift. Maging lalaki na hindi kailangang maghabol. Kung gusto mong magkaroon ng respeto at tunay na halaga sa isang babae, huwag mong gawing mundo ang isang babae. Maraming lalaki ang nagkakamali dahil masyadong nakatutok sa isang babae at nakakalimutan ang sarili nilang halaga. Kapag ginawa mo ito, nawawala ang mystery at challenge. Kaya sa huli, nawawalan siya ng interes. Sa halip na habulin siya, bigyan siya ng espasyo.
at hayaan siyang maramdaman ang pagkawala mo. Hindi mo kailangang pilitin ang isang babae na manatili sa buhay mo. Dapat siya mismo ang makaramdam na mahirap kang palitan. Bakit mas nagiging valuable ka kapag hindi ka madaling makuha? Kapag palagi kang available, nawawala ang excitement at challenge. Kapag hindi ka laging nakatutok sa kanya, mas lalo niyang gugustuhing mapansin ka. Kapag marunong kang magbigay ng distansya, mas nagiging malakas ang epekto ng presensya mo. Paano mo ito gagawin? Ituon ang oras sa sarili mong goals at ambisyon. Huwag gawing sentro ng buhay mo ang isang babae. Mas mahalaga ang sarili mong pangarap. Gamitin ang oras mo para mag-improve at hindi lang para maghintay sa kanya. Mag-focus sa fitness, career, skills o passion mo. Panatilihin ang mataas na standards sa sarili. Kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, mararamdaman ng ibang tao, including siya, ang tunay mong halaga. Ang mindset ng isang tunay na lalaki, hindi siya naghahabol, siya ang hinahabol. Hindi siya namimilit, siya ang pinipili. Kapag natutunan mong unahin ang sarili mo at huwag umasa sa validation ng iba, mas lalo kang magiging kaakit-akit, hindi lang sa kanya, kundi sa buong mundo. 15. Kapag hindi siya bumalik, ano ang dapat mong gawin? Hindi lahat ng babae ay babalik at hindi mo kailangang problemahin ito. Maraming lalaki ang iniisip na kapag hindi bumalik ang babae, ibig sabihin na talo sila. Pero ang totoo, hindi ito talo. Isa itong panalo. Bakit? Dahil nawala sa buhay mo ang isang taong hindi marunong pahalagahan ka. Dahil hindi mo kailangang habulin ang isang babaeng hindi sigurado sa iyo. Dahil mas mabuti nang mawala siya kaysa ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi ka talaga gusto. Kung hindi siya bumalik, ibig sabihin hindi siya seryoso sa iyo. At sa halip na malungkot, isipin mo ito bilang isang blessing. Mas mabuti nang malaman mo ng maaga kaysa maubos ang oras mo sa isang taong hindi ka pinapahalagahan. Ano ang dapat mong gawin? Tanggapin ito ng may respeto sa sarili. Huwag maghabol, huwag magmakaawa at huwag magalit. Ang tunay na lalaki ay alam kung kailan siya dapat bumitaw. Ilaan ang oras sa mas mahalagang bagay. Gamitin mo ang pagkakataong ito para ayusin ang sarili mo sa karir, kalusugan at personal na pag-unlad. Panatilihin ang respeto sa sarili. Huwag ibaba ang standards mo para sa isang taong hindi kayang makita ang tunay mong halaga. Ang pagkawala niya ay hindi katapusan, kundi simula ng isang mas magandang kwento. Ang kwento ng isang lalaking natutong piliin ang mas mabuti para sa sarili niya. 16. Bakit hindi ka dapat mag-react kahit anong gawin niya? Kapag lumayo ang isang babae, malaki ang chance na subukan niyang makuha ulit ang atensyon mo. Kahit hindi direkta. Hindi siya laging lalapit ng harapan, pero may mga paraan siyang gagawin para makita kung magre-react ka. Ano ang mga ginagawa niya para makita kung papansin ka pa rin? Nagpo-post ng masaya niyang buhay. Parang ipinapakita niyang okay lang siya kahit wala ka. Pero huwag kang magpadala. Nagpo-post ng quotes na parang may pinapatamaan. Alam niyang makikita mo ito, pero huwag mong bigyan ng pansin. Biglang magpaparamdam. Maaring simpleng hi lang o isang random na mensahe para makita kung bibigay ka ulit. Bakit hindi ka dapat mag-react? Kapag hindi mo siya pinansin o hindi ka nag-react,
Doon siya naguguluhan at nagsisimulang mag-isip. Magtataka siya kung bakit hindi ka na